Itong video na to ay para to sa mga baguhan katulad ko. Base lang sa experience ko at kasi itong account na to ay bago lang. Yung isang account ko na mag 10k followers na-block kasi nga hindi ko pa alam dati. Hindi ko pa alam yung moderation assist. Hindi pa na-set yun. Kaya hindi pa protektado yung account ko. Pero bago ang lahat, paki-share para may alam din yung iba. Kaibigang payo, wag tayong basta-basta maniniwala sa mga yung ibang big content creator kasi ang iniisip lang nila yung sarili nila, hindi yung totoong tulong. Kasi doon sa isang account ko, meron doon na ang bilis ng ang bilis ng followers niya. Dahil nga nung una may videos siya nag-viral, may tinutulungan siya. Pero yung ginagawa niya ngayon ay promote ng promote, nagpo-promote. Tapos namimigay siya, meron din siya binibigay at may nag-i-sponsor. Pero ang totoo lang, yung mga nag-sponsor, mas maigi yung kayo ang nagbibigay. Kasi kahit nagbibigay pa kayo ng sponsor at yung isa naman ang binibigyan yung sponsor at siya namimigay, sa kanya, followers niya ang dumadami, hindi kayo. Sa totoo lang. Kasi nag-comment ako dun sa video niya. Nag-comment ako. Tapos ang sabi niya sa akin, in-inbox niya ako. Kung gusto mo, itong Gcash ko. Magtulungan tayo, may foundation daw siya. Alam niyo guys, dito sa Facebook or dito sa ginagawa nating pag-vlog, ang payo ko sa inyo or advice man lang sa inyo kahit kunting kaalaman lang, kung meron ng sangkot na pera, huwag kayong magtitiwala. Kung gusto nyong tumulong, at dadami yung followers nyo, kayo na lang magbigay dun sa taong gusto nyong tulungan yung karapat dapat tulungan. Kasi yung iba, sabi isi-share, nagsishare nga tayo. Follow to follow, nag-session expired na nga. Pero, meron ba siyang tinulong sa'yo? Kahit araw-araw mo pang panoorin yung video niya, yung iba, hindi namamansin, hindi ka pinapansin. Yung pinapansin nila yung nabibigay ng tala, lalo na yung mga tala na pinapalipad nila ng malalaking tala. Yun lang ang pinapansin nila. Pero yung mga small content creator, yung nag-uumpisa pa lang, sasabihin nila na itong gagawin nyo, mag-share kayo, mag-like and comments, mag-engage kayo sa akin at dadami yung followers nyo. Hindi dadami ang followers nyo, kundi ang followers nila ang dadami. Sila ang kikita, kayo hindi. Anong mangyayari sa account nyo? Session expired. Marirestrict kayo. 6 days. Yung iba, nakalagay doon, wala na talaga. 5 years. Di ba? Block na yun. Hindi na yun ma-open dahil sa kagagawa ng mga big content creator. Ang panonoodin natin, ang i-follow natin yung may mga yung informative, yung may mga kabuluhan, yung may makukuha kang aral kung paano mo palakihin yung bahay mo, paano mo palakihin, padamihin yung followers. Ito ang sasabihin ko. Focus kayo sa paggawa ng video. Kasi yung follow to follow, wala kayong mararating yan. Sa bagay, may requirements si Meta sa account natin na itong followers na to. Pero, meron din criteria doon na kailangang ma-meet. Lalo na sa mga videos, doon sila kumikita. Pero, ang sabihin ko lang sa inyo ay gawin nyo lang libangan.
Kasi dito sa Facebook, itong Facebook kasi nakakatulong sa stress. Parang stress reliever ang Facebook. 'Di ba? Pag may nakikita tayo doon na funny, yung makabuluhan din, yung mga tinuturo nila, yung mga tutorial, ang ipa-follow natin yung mga nagtuturo ng maganda at may makukuha, may mararating ka. Pero yung mga big content creator na nagsasabing, i-share mo to, i-share mo to, i-share mo to, yakapan dito, yakapan dun. Hindi totoo yun. Kasi, may session expired ka, yung may mga pina-follow mo, hindi nagpa-follow sa'yo. Ang gagawin mo lang, ito lang, gumawa ka ng video. Mag-upload ka ng mag-upload araw-araw. Kuhanin mo ang kuhanin mo yung quota ni Meta. Kasi, ang alam ko, 7 sa loob ng 7 days, 49 videos ang kailangan na maipost mo. Kahit hindi mo magawang 7 times a day, basta sa loob ng 7 days, ma-fulfill mo yung gusto ni Meta. Kasi magdi-decrease yung reach mo kapag ang naipost mong video ay konti lang. Siguro, pwede na yun kapag malaking creator ka na, big content creator, o malaki na yung bahay mo kumbaga. Kasi marami na silang followers. Mamimit na nila yung criteria na requirements ni Meta. Pero sa mga baguhan, huwag kayong magpapauto sa mga big content creator, yung iba na sarili lang nila ang iniisip. Tapos, lagi pang nagdadada. Dada ng dada doon, dada dito, dada doon. Ayun, meron naman akong sinusundan, pina-follow talaga. Pero wala akong napapala doon. Wala talaga. Sila lang ang dumadami. Lalo na yung nagsasabi na may foundation. Wala. Pagka may pera ng masasangkot, huwag kayong magpadala ng GCash. Kasi kumukuha lang na yan sila ng mga simpatiya sa mga, lalo na sa mga maliliit. Kasi ang maliliit na mga content creator, lalo na sa mga baguhan, ay nangangarap din na lumaki yung bahay nila, dumami yung followers nila. Pero mali. Eto kasi, pag napapansin kayo, ang nagpo-promote, ang tangi lang napopromote ay si Meta. Pag napapansin ni Meta yung mga videos mo na makabuluhan, may makukuhang aral yung mga ang mga tao. May makukuhang aral sa mga videos mo. Yan ay i-recommend ni Meta. Iti-trending yan. Malay mo, yung magla-live ka ngayon, ginawa mong long video or short video, nagustuhan ng mga tao or nagustuhan ni Meta. Kasi pag nagustuhan din ni Meta yan si Meta mismo na ang magti-trending, i-recommend niya sa iba't ibang lugar. Kaya yun, focus sa sariling account, focus sa content. Ang followers ay susunod yan. Dadami ang followers mo kapag si Meta na ang magre-recommend sa videos mo, magre-recommend sa account mo. Siya ang magpapadami ng followers mo. Hindi mo lang malalaman kung kailan, basta mag-upload ka lang ng mag-upload ng video. Mas maganda kung kung wala kang trabaho or wala kang kinaaabalahan, doon ka na. Mag-tutorial ka na lang. Yung magandang turo na maraming matutunan ang mga tao. Pero sa follow to follow, wala kayong mararating yan. Nag-i-engage din ako. Nakikipag-engage din ako, pero ini-engage ko yung may magandang aral, yung magandang may tinuturo na may makukuha kang
magandang aral. Yung may matutunan ka, kumbaga. Kasi yung iba, promote lang ng promote. Yun. Tapos, isi-share daw, like and comments. Hanggat sa, may limit kasi. Hanggat sa nare-restrict ka, kawawa ka. Yung pina-follow mo, yung mga sinasabi doon na yakapan sa baba, magyakapan sa baba, walang nangyayari. Dumadami yung following ko, pero yung followers, hindi. Dito lang dumadami yung nag-grow yung audience ko, nag-grow yung followers ko dito magmula nung focus ako sa pag-upload ng video at saka reels. Yan guys. Yan, itry nyo, subukan nyo, gawin nyo. Gawin nyo ito. Kasi ito yung ginagawa ko. Dito kasi sa mundo ng pagbablog, kapalan ng mukha. Diba? Kung mahihiya ka, wag na. I-try mong gumawa ng mga long videos, short videos, yung makabuluhan, patok sa masa, yung magugustuhan ng masa, magugustuhan ng mga tao. Diba? Kaya magsasayaw ka. Yung iba, nagtitrending yung nagbaliw-baliwan. Marami kang magagawa. Pero, ito kasi, yung iba kasi, parang, yung ginawa lang libangan, yung iba naman, sarili lang ang iniisip nila. Kaya, naghahakot sila sa mga maliliit na content creator, yung mga baguhan pa lang, na wala pang kaalam-alam. Kaya ayun, marami ng small content creator, yung mga baguhan na nandun, nakafocus sa kanila. Pero sila lang ang nag-grow. Sila ang kumikita. Pero yung mga small content creator, kawawa, wala. Hindi nila pinapansin. Di ba? Maliban lang dun sa mga big content creator, shout out dun kay Madam Katiktik. Salamat. Pinapansin mo yung message ko. Nag-engage ka din. Yung mga, basta mga ilang piraso yung mga big content creator na ini-engage ko. Nagre-respect sa akin. Salamat at more blessings to you na dadating sa inyo. Sana may magawa pa kayong magandang tutorial na matutunan namin. At sana may makukuhang aral or may makukuhang idea, konting idea yung mga baguhan itong video na to. Salamat sa susunod.